ito pong isinampa na criminal cases and graft and corruption cases. 12 counts laban po kay Speaker Martin Tambaluslos at kanyang mga alipures at kanyang mga gang. Sa mga gang niya na sinampahan po ng kaso kanina sa Ombudsman, 2 kaso ito, paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, tungkol po ito sa kanilang pagpapalusot ng umaabot sa 241 billion pesos illegal insertions at mga pinangtapal sa nablangko na mga items ng enrolled bill na isinumiti ng bicameral conference report na pinirmahan pero may mga blanco. In around 28 items pa lang ito, 241 billion pesos po ang illegal at alakriminal na pinalusot ng grupo po as alleged by the complaints nila Atty. Topacio, former Speaker of the House, Congressman ng Davao del Norte, Speaker Pantaleon Alvarez, and then si Atty. Jimmy Bundok, and ang grupo ni Atty. Ferdinand Topacio. So 12 counts po ito. Dalawang tipo po ito ng kasong kriminal, parehong kriminal, at mayroong graft and corruption, and ang isa, falsification of legislative document na nasa revised penal code. So kung 12 counts po ito at ma-establish ang solid evidence at mag-proceed ito sa trial, pwede pong makulong itong sila Boy Tambaluslos, Martin Romualdez nang aabot po sa consolidated daw na penalty, at pati po ang kanyang mga alipores like si Congressman Dalipi ng Zamboanga, itong isa pa sa mga hambog na feeling may-ari ng Kongreso pag nagsalita, no? Wala namang papel ito sa panahon ng previous government, no? Nangangayo pa ito kay Tatay Digong noong panahon ng Duterte government. Ngayon ang hambog nitong si Congressman Dalipi, no, ng Zamboanga City, ng Zamboanga White. Zamboanga White. So, ang sinampahan ng kaso po, 12 counts ng falsification of legislative documents at ganon din po sa graft and corrupt practices ay sina Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, si Manix Dalipi bilang majority floor leader, si Saldico na dating chairperson ng Committee on Appropriations, si Stila Kimbo na concurrent na chairperson ng Committee on Appropriations. 5 yata sila ang sinampahan ng kaso, mga kababayan. Ito lang po ang nakuha ko kanina mga pangalan, no? Dagdagan nyo na lang mamaya pag maalala nyo na, Ma'am Merlitz Ubids. Dapat manalo na tayo. Opo. Ano pong sinampang kaso at bakit sila sinampahan? Yun pong unang papaliwanag natin. Ano po ang batayan nito ng mga inireklamo nila Atty. Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch at nila former Speaker of the House at ngayon ay Congressman ng Davao del Norte, si Congressman Bebot Alvarez at iba pa mga kasama nila. At ano po ang ating tinitingnan dito na patutunguhan nito? Kasi nag-react na kanina itong si Zamboanga White. Zamboanga White, Congressman Dalipi. Ano po ba ang nature of the case? Kasi ang unang kumalat po kahapon na notice for media advisory ng grupo mula po sa Citizens Crime Watch at sa grupo po nila Congressman Alvarez at Atty. Topacio ay sa Department of Justice, Quezon City Prosecutor's Office ang pag-file ng criminal case. Kasi pwede mong hatiin yun ang administrative case sa mga government officials or government employees, pwedeng sa ombudsman. Ang criminal aspect ng kanyang pananagutan pwedeng sa korte through the Department of Justice. Pwede ring pagsabayin sa ombudsman. So siguro nagbago ng taktika si Atty. Topacio at si Congressman Bebot Alvarez, who is also a lawyer by background. Abogado din po ito si Congressman Bebot Alvarez, and then kapapasalang sa bar exam bilang bagong abogado itong si Atty. Jimmy Bundok, no? So siguro nakita nila na mas nakakabuti kung ikonsolida ang complaints of the same nature, both administrative and criminal aspects, dito na lahat sa ombudsman, no?
and 12 counts ang isinampa nila. Tungkol po ito sa 241 billion pesos na pinalusot illegal na mga pondo na nakita na ito ang mga posibilidad na inilagay ng mga pondo doon sa 28 items na blanco. Nung nakita po ito nila Congressman Ungab at ito po ay napirmahan sa final bicameral committee conference report, mga kababayan, ibig sabihin kahit may blanco pinirmahan ng BICAM at sinubmit siya at naipasa sa BICAM bilang final committee report. No doubt po yan na nangyari talagang blankong ito sapagkat inamin mismo yan earlier ni Senator Amy Marcos. Inamin din yan ni Senator Bato de la Rosa. Inamin din po yan later on ni Sister Stella Kimbo. Na Sister Stella tuloy si Kimbo. No, si Congresswoman Philip Patik at si Congresswoman Tomillion Bag Display. So inamin niya yan na may mga blanco. Subalit daw yon ay na-fill up na or na-fill in na ng amount bago i-transmit sa Malacanang. Doon siya nagkaroon ng pagkakamaling seryoso. Ang pag-amin niya na may blanco at na-fill in na kahit na ito ay na-ratify as blanco doon sa Kamara de Representante is an illegal and criminal act. Pasok yan sa tampering or falsification na binabanggit ni former President Rodrigo Duterte nang siya po ang unang nagpahayag tungkol dito. At nabulabog po ang pinalusot, inistapa at sinindikato nila na budget 2025. So ito po ang dahilan kung bakit umakyat na sa ombudsman ngayon ang grupo nila Congressman Alvarez at Attorney Topacio and Attorney Jimmy Bundok. Sa tatlong kadahilanan, number one, magkakaroon ngayon ng hearing for certiorari or constitutional review by the Supreme Court on the signed GAA 2025, yung pinirmahan ni Marcos na naging batas na budget for 2025. Pinapasagot na ngayon po ang Office of the Executive Secretary, Office of the Senate President, at Office of the House of Representatives sa Speaker. Ibig sabihin, magpuproceed na po dito ng trial and evaluation of evidence doon po sa isinumiting reklamo nila Congressman Ungab at nila Vic Rodriguez tungkol po ito sa constitutionality at sa legality at validity ng overall budget for 2025 kahit pa na ito po'y pinirmahan na ni Mr. Marcos. Magkahiwalay po yon. That is a certiorari is a special petition submitted to the Supreme Court upang magkaroon ng constitutional review sa isang akto ng government like for this matter sa ginawang pagpipirma ni Mr. Marcos sa pinalusot na may mga blanco na illegal na budget 2025 bill na ipinasa sa kanya. Yun ang sa Korte Suprema, kababayan. Ang dito naman po sa ombudsman kanina, ito naman ang aspect of criminal violations. At 12 counts po ito. Dalawang uri ng kasong kriminal ito. Graft and corrupt practices violation sa Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ang isa po I think is Article 170 or Article 70 lang ng Revised Penal Code. Kung saan po may pananagutang kulong ang criminal actions na ito. So kung bibilangin mo yan, halimbawa, discussing it from the perspective of theoretical discussion, kapag ito po ay na-prove beyond reasonable doubt na may mga krimeng ganito ginawa sila Boy Tambaluslos at mga alipores niya, makukulong po sila o masisintensyahan sila ng hindi bababa po sa at least 4 years imprisonment per falsification. So kung 12 counts yan, mga 40 years mahigit yan, 48. Hindi pa kasama dyan ang Graft and Corrupt Practices Act nila. But of course, that is easier said than done. Hindi po ganun kadali yan gawin sa korte sapagkat aakyat pa yan hanggang sa Korte Suprema. Yun nga ang sinasabi ko, no? Kahit nga si Erwin Tulfo ay mayroon ng conviction with finality sa Supreme Court on his 2 counts of libel cases, hindi pa siya dinidisqualify ng COMELEC sapagkat wala pang petitioner.
yan po ay moral turpitude violations. At hindi ka pwedeng tumakbo o ma-appoint sa anumang elective or appointive position. Bakit nakakatakbo pa ngayon si Erwin Tulfo? That's also the same case. So sinasabi kanina ng ating viewer na gaano tayo kasigurado na mako-convict si Boy Tambaluslos at ang kanyang mga gang sa ilalim ngayon ng gobyernong ito. But of course, we can hope. Kasi nag-decide nga ang Korte Suprema na ang Malacanang in the north na I think that is around 10 or 15 hectares na lupain na kinamkam ng mga pamilya Marcos at nagiging parang private property na nila ay diniklara ng Korte Suprema na pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino at dapat ibalik ng pamilya Marcos. And they decided it last year. So, kita nyo, nag-decide ng Korte Suprema. So, malinaw po na pwedeng mangyari nga itong criminal cases na ito ay magtuloy-tuloy. It may not be completely be given conviction or decision or whatsoever in the next 3 or 4 years, pero hahabulin pa rin sila ng kamay ng batas. Kaya galit na galit si Congressman Sambuanga White Dalipi, Manix Dalipi, na baka umabot nga at mapanagot sila sa kanilang mga krimen.